Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Isang batang babae na mataba ang nasa banyo nang ilak ng kanyang mga kaklase ang pinto at hindi siya pinapalabas. Kahit anong pagsigaw at pagmakaawa niya, ayaw pa rin nilang buksan ang pinto. Umupo siya nang may hinanakit at umiyak ng malakas. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ginaganito. Nagtaka siya kung kasalanan din ba ang pagiging mataba. Pero hindi ganoon ang tingin ng kanyang mga kaklase. Para sa kanila, isang kasiyahan ang pang-aasar sa kanya. Minsan, kumakain si Mirai sa isang karinderya nang lapitan siya ng kanyang mga kaklase at tuksuhin sa pagiging mataba, sabay sabi na hindi raw siya nauumay. Dahil dito, nagalit si Mirai at pinuntahan sila upang patunayan na hindi siya dapat inaapi. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pang-iisol at kawalan ng respeto sa kanya, labis siyang nalungkot. Kaya nagpa siya si Mirai na magpapayat. Naniniwala siyang sa kanyang pagsisikap, magtatagumpay siya. Pagkatapos ng mahabang pagsasanay, nagkaroon si Mirai ng isang payat at balansing pangangatawan. Meron ding panahon na normal lang ang buhay ni Mirai tulad ng ibang bata. Maganda ang kanyang mga marka. Masayahin at positibo rin ang kanyang ugali. Sobrang enjoy niya ang panahong iyon. Pero nang unang beses niyang nagkalakas ng loob na umamin sa taong gusto niya, sobrang nasaktan siya sa resulta. Hindi lang siya tinanggihan, binastos pa siya nito. Sinabihan siya na wala siyang karapatang maging girlfriend nito dahil sa itsura niya. Pagkatapos ng mga insultong iyon, na-realize ni Mirai na hindi siya nirerespeto. Dahil sa masamang nakaraan, naging insecure siya at palaging iniisip na dahil pangit siya, kinamumuhian siya ng mga kaklase. Lagi niyang inaasam na sana, tulad ng ibang babae, magkaroon din siya ng sweet na pag-ibig sa kanyang school years, makakain sa labas, makapag-date sa taong gusto niya. Pagkatapos mag-graduate ng high school, dinala siya ng kanyang nanay sa isang ospital para magpa-plastic surgery. Mula noon, naging maganda na si Mirai. Ang unang ginawa niya ay ang magpalit ng ID, tapos sumali sa makeup class. Mula sa isang pangit at matabang bata, naging isang napakaganda at kaakit-akit na babae na si Mirai. Unang araw na ng universidad, abala sina Mirai at ang best friend niyang si Hyunjung sa pagkuha ng litrato sa campus. Ngunit sa sandaling iyon, may lalaking estudyanteng lumapit at hiningi ang numero ni Mirai. Doon lang siya naniwalang talagang maganda na siya. Pagkatapos, nagmadali si Mirai sa registration. Habang tinitingnan ng iba niyang kaklase, sinikreto niyang in-rate ang mga itsura ng mga babae. Habang nag-iisip, may isang freshman mula sa chemistry department na lumapit, si Hyun Soo-ah. Nagpakita ng pagiging friendly si Hyun Soo-ah at batiin sila. Pero nang makita ni Mirai si Soo-ah, sigurado siyang natural na maganda ito. May dalisay at inosenteng kagandahan. Ang ganitong klaseng maganda ay tiyak na magugustuhan ng lahat sa universidad. Ngunit sa sandaling iyon, may isang gwaping lalaki ring dumating sa chemistry department para magparehistro. Nang makita siya ng mga seniors, hindi sila mapigilang humanga. Ang batch na ito ay puno talaga ng mga gwapo at magaganda. Pagkatapos ng registration, nagtipon ang mga freshmen sa lecture hall. Pagkatapos, nakinig sila sa mga karanasan ng kanilang mga seniors. Ang gwaping lalaking ito ay agad na nakaakit ng atensyon ng mga babae. Sa dulo ng programa, naramdaman ni Mirai na pamilyar ang lalaking ito. Nang oras na ng class introduction, agad itong nagtungo sa gitna. Ang pangalan ng lalaking ito ay Kyung Seok. Aktibo siya, lalo na sa sports, at ang specialty niya ay ang pag-inom. Kung may gustong uminom sa kanyang mga kaklase, pwede siyang tawagin. Nang marinig ni Mirai ang pangalang Kyung Seok, naalala niya ang kanyang kaibigan noong high school. Nagtaka siya kung siya nga iyon. Sa puntong ito, lumapit din si Hyun Soo-ah para magpakilala. Dahil dito, hindi mapigilan ng mga seniors na titigan siya ng hindi kumikibo at magpakita ng interes. Sinabi rin ni Hyun Soo-ah na single siya at hindi pa nakikipag-date dati. Sunod, turn na ni Mirai na magpakilala. Medyo kinabahan siya at si Kyung Seok na nakaupo sa ibaba ay patuloy na nakatingin sa kanya. Pagkatapos magpakilala ng lahat, naggrupo-grupo na sila. Si Hyun Soo-ah ay napaka-smart. Aktibo siyang nag-alok na mag-serve ng inumin para sa mga seniors at kaklase. Dahil dito, pinuri siya ng lahat. Sa kabilang banda, dahil sa kanyang gwapong muka, nilapitan din si Kyung Seok ng mga senior na babae at mainit na sinalubong. Tinanong siya kung may girlfriend, pero diretsong tumanggi si Kyung Seok. Nakaupo naman si Mirai sa isang grupo ng tahimik nakatingin kay Kyung Seok. Naalala niya noong high school, kilala rin si Kyung Seok noon at may palayaw na the genius face. Hindi niya inasahang magkakasama sila sa parehong universidad at maging magkaklase pa. Kahit maganda na si Mirai ngayon, kapag nakikita niya ang dati niyang kaklase, naiilang pa rin siya. Hindi niya alam ang sasabihin. Sa sandaling iyon,
dumating si Senior Chanwoo sa tabi ni Mirai nang walang paalam. Ibinitbit pa niya ito sa balikat, nagpapakita ng pagiging close at pinilit pa itong uminom. Nang malaman na single si Mirai, sinadya niyang sabihin sa harap ng lahat na gusto niyang maging close ito. Hindi alam ni Mirai ang isasagot, kaya nanatili na lang siyang tahimik. Oras na para sa mga laro. Una ay ang beer drinking contest para sa mga lalaki. Agad na naging sentro ng atensyon si Kyung Seok. Dahil sa kanyang malakas na alcohol tolerance, madali siyang nanalo at nakatanggap ng mainit na palakpakan mula sa mga babae. Hindi makapaniwala si Mirai sa nakikita niya. Sunod ay ang laro ng mga babae, Guess the Singer. Nakaupo si Mirai sa gilid at sinisikretong sinasabi sa mga kaklase ang mga sagot at lahat ay tama. Para siyang walking dictionary. Sa ikatlong laro, kailangan ng bawat grupo ng isang representative para mag-perform. Dahil sa singer-guessing game, si Mirai ang napili. Kahit gustong tumanggi, napilitan siyang sumampa sa entablado. Simula na ng performance ni Mirai. Nang mag-on ang mga ilaw, nagsimula na siya. Ang kanyang pagganap ay nagpa-excite sa buong hall. Mahusay at eleganteng gumalaw. Kahit si Kyung Seok ay nagulat. Naalala niya noong high school, araw-araw pinakikinggan ni Mirai ang kantang ito habang naghihintay ng bus. Sinanay niya ito ng tahimik. Para kay Kyung Seok, ang babaeng nasa harap niya ay sobrang adorable. Pagkatapos ng musika, tuloy-tuloy ang palakpakan. Hindi alam ng mga kaklase niya na noong high school, araw-araw niyang nakikita ang mga magagandang babae na sumasayaw sa kalye. Sa ilalim lang ng tulay, siya nagsasanay. Ilang beses niyang pinangarap na makapagsayaw din para sa lahat, para makita nila na kaya niya rin ito. Gusto niyang magbigay ng sayaw na hindi pa nila nakikita dati. Gusto ni Mirai ng normal na buhay, na mahalin at gawin ang mga bagay na gusto niya. Sa wakas, nakuha niya ang pagkilala ng lahat. Pagkatapos ng dance competition, habang nararamdaman pa rin ni Mirai na parang hindi totoo ang lahat, lalo siyang nagustuhan ni Senior Chanwoo. Pinilit niya itong uminom sa harap ng lahat, pati ang baso ng alak. Dahil dito, nairita si Mirai kaya umalis siya sa eksena. Naalala niya ang pakiramdam kanina. Naiyak siya sa tuwa nang tawagin siya ng mga kaklase. Ang tagal niyang hinintay ang sandaling iyon. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang nanay. Ikinuwento ni Mirai na tanggap at minamahal na siya ng mga kaklase. Masaya rin ang nanay niya nang marinig ito. Sa wakas, normal na ang buhay ng anak niya. Bago ang surgery, tiyak na marami itong pinagdaanan. Ngayon, parang gantimpala na ito. Sa kabilang banda, nakaupo lang si Kyung Seok at umiinom. May senior na babae na umupo sa tabi niya at nakatingin habang siya'y umiinom. Habang pinagmamasdan niya ito, lalo siyang nagagandahan. Kaya pinilit niyang mag-flirt, pero parang wala lang kay Kyung Seok. Kinuha niya ang beer can at umalis. Kahit tinanggihan siya, iniisip pa rin ng senior na ang cool ni Kyung Seok. Nang lumabas si Kyung Seok, nakita niya si Hyun Soo Ah na naghihintay sa labas. Lumapit ito at kinausap siya. Nang walang reaction si Kyung Seok, hinila ni Soo Ah ang manggas nito at sinabing lasing na siya. Agad na nagtanong si Kyung Seok sa mga lalaki kung may hangover medicine sila. Sobrang lasing na raw ang babaeng katabi niya. Nang marinig ito, agad na nilapitan ng ibang lalaki si Hyun Soo Ah. Umalis si Kyung Seok nang walang emosyon. Sa panahong ito, nag-video call ang tatay ni Mirai. Nang makita na iba ang itsura ng anak, agad niyang tinanong kung sino ito at nasaan ang kanyang anak. Nagpanik si Mirai at sinabing may school activity siya. Bago pa makapagtanong muli ang tatay niya, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Medyo nagtaka ang tatay. Ang babaeng sumagot kanina ay parang ang boses ng anak niya, pero ang malalaking mata at matangos na ilong ay sobrang ganda at hindi kamukha ng kanyang anak. Ang nanay, na nakatayo sa tabi, ay nagsabi na dahil sa hindi kaaya-ayang itsura, palaging may pressure ang anak nila sa school. Pero ayon sa tatay, maganda naman ang anak niya. Samantala, patuloy na nagfa-flirt si Senior Chanwoo kay Mirai. Binigyan niya ito ng bote ng mineral water at sinabing, "May resting room dyan, may sofa. Kung pagod ka, pwede kang humiga muna." Nang ilalabas na niya si Mirai, nakita ito ni Kyung Seok mula sa balkonahe. Pagdating sa resting room, pinilit ni Chanwoo na umupo si Mirai sa tabi niya. Tumanggi si Mirai. Pakiramdam niya, may kakaiba sa sitwasyon. Nang paalis na siya, hinarang siya ni Chanwoo. Sa oras na maglalak na siya ng pinto, biglang pumasok si Kyung Seok. Naipit din si Chanwoo at natumba sa sahig. Nang makitang nasira ang kanyang mabuting intensyon, walang nagawa si Chanwoo kundi umalis ng galit. Nang paalis na si Mirai, tinawag siya pabalik ni Kyung Seok. Tinanong niya kung sila ay magkaklase noong high school. Nang marinig ito, nagpanik si Mirai at hindi alam ang isasagot dahil ito ang kanyang sikreto. Nakita ni Kyung Seok na hindi sumagot si Mirai at naisip na baka nagkamali siya. Naalala niya noong umuulan ng malakas, wala siyang payong kaya naglakad siya sa ulan.
Gayunpaman, sinundan siya ng ibang lalaking estudyante dahil akala nila'y magmumukha silang gwapo sa ginawa niya. Subalit, ang perpektong karakter na ito noong high school ay hindi inaasahang napansin ang hindi kagandahang Mirai. Umuwi si Mirai nang medyo nababahala. Kung muling itatanong ni Kyung Seok sa susunod, hindi niya alam kung paano sasagutin. Kinabukasan ay ang unang araw nila sa unibersidad. Nagdala rin ng bulaklak ang mga magulang ni Mirai para hanapin siya sa paaralan. Tinawagan siya ng kanyang nag-aalalang ina at sinabing nasa paaralan na sila. Habang nag-iisip si Mirai ng paraan, biglang lumitaw ang kanyang ama. Nakita niya si Mirai at parang pamilyar. Akala niya ay nakausap na niya ito sa telepono at tinanong pa kung nakita ni Mirai ang kanyang anak. Ngunit wala ng pag-asa. 2 beses na tinawag ni Mirai ang kanyang ama at inamin na siya mismo iyon. Nang makita ito, nagulat ang ama at nahulog pa ang hawak niyang bulaklak. Sa kasalukuyan, hindi niya matanggap ang katotohanan. Paano nagpa-plastic surgery ng palihim ang kanyang anak? Naalala niya noong bata pa ang kanyang anak. Taxi driver siya noon. Lagi niyang iningatan ang pagkuha ng litrato ng kanyang anak at mula noon, napansin niyang ayaw nito sa pagpipicture. Pero hindi niya maintindihan kung ano ang problema ni Mirai. Bakit gusto nitong baguhin ang sarili? Bagamat apektado ang kanyang pakiramdam, nagklase pa rin si Mirai ng normal. Nang pumasok siya sa silid, itinaas ni Chanwoo ang kamay para ipapasok siya. Nagtabi pa ito ng upuan para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos, sinabihan niya si Mirai na lumapit sa kanya kung may problema. Gusto pa niyang yayain siyang magtanghalian. Ngayon, wala siyang choice kundi pumayag. Lihim namang pinagmamasdan ito ni Hyun Soo-ah. Hindi pa rin sumuko si Chanwoo. Tinanong niya kung pwede niya itong ligawan. Hindi alam ni Mirai ang sasabihin. Kaya gumawa siya ng dahilan para pumunta sa CR. Sa sandaling iyon, lumapit si Hyun Soo-ah kay Chanwoo at tinanong kung nililigawan niya si Mirai. Nang matanggap ang sagot, muling gumamit ng divisive words si Hyun Soo-ah. Sinabi niyang kailangan pang pagigihin ni Chanwoo para mahuli ang loob ni Mirai. Nagsisiraw siya ngayon dahil hindi niya tinanggap ang alok na maging girlfriend nito. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Chanwoo. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Hyun Soo-ah. Sa kabilang banda, ang babaeng senior na nanliligaw kay Kyung Seok ilang araw na ang nakalipas ay walang hiya pang pumunta sa cafeteria para hanapin siya. 3 araw na siyang nagme-message ngunit walang reply si Kyung Seok. Nagsasanay si Mirai sa CR. Hindi niya alam kung paano tatanggihang hindi masasaktan ng senior. Samantala, nagbago ang ugali ni Chanwoo. Sinabi niyang nagbibiro lang siya. Kasalanan niya at hindi siya nag-isip ng maayos at mas mabuting maging magkaibigan na lang sila. Nang paalis na si Chanwoo, biglang inilabas ni Kyung Seok ang paa nito, kaya natisod at nahulog siya. Nang susuntukin niya si Kyung Seok, madali itong umiwas. Sinubukan niyang muling sumuntok, ngunit nadulas at bumagsak sa sahig. Tumakbo si Mirai para pigilan si Chanwoo, ngunit itinulak siya nito. Sa ganitong paraan, nahulog si Mirai sa braso ni Kyung Seok. Mabilis ang tibok ng puso ni Kyung Seok, ngunit maingat siyang hindi hawakan ang baywang nito. Walang nagawa si Chanwoo kundi umalis. Sa puntong ito, napagtanto ni Mirai na nakasandal pala siya sa braso ni Kyung Seok. Sobrang nahiya siya kaya mabilis siyang umalis. Habang kinukuha ni Kyung Seok ang mga kinainan sa sahig, nakita niya ang isang bote ng pabango na nahulog ni Mirai. Kinabukasan, kumalat sa ibang estudyante ang tungkol sa away sa cafeteria. Labis itong ikinagalit ni Hyun Soo-ah. Maya-maya pa, lumapit si Chanwoo kay Hyun Soo-ah. Sinabi niyang, simula pa lang ng pasukan, gusto na niya ito. Nahihiya lang siya kaya hindi niya ipinakita. Ngunit sa sandaling iyon, walang emosyon si Hyun Soo-ah. Sinabi niyang kailangan niya ng ilang araw para mag-isip. Sa kabilang banda, naiinis si Mirai. Hindi niya inasahang biro lang pala ang pag-amin ni Chanwoo. Ngunit higit siyang nagulat nang ipagtanggol siya ni Kyung Seok. Habang malalim ang iniisip ni Mirai, lumapit si Hyun Soo-ah. Alam na nito ang tungkol sa away sa cafeteria. Tinanong niya kung gusto ni Mirai si Senior Chanwoo. Nang malaman na hindi, muling binackstab ni Hyun Soo-ah si Chanwoo. Sabi niya, masamang tao ito at questionable ang ugali. Buti na lang hindi siya type ni Mirai. Pagkatapos, hinawakan ni Hyun Soo-ah ang kamay ni Mirai at sinabing magiging magkaibigan na sila. Palagi siyang nandyan para rito. Simula nang pumasok sa universidad, wala pa siyang matalik na kaibigan, kaya labis ang kanyang kasiyahan. Gayunpaman, nagsimula na ang practical class. Nagmadali silang pumasok sa silid. Sinabi ng guro na mag-drawing lots para pumili ng grupo. Sa ganitong paraan, napunta sila ni Hyun Soo-ah sa iisang grupo. Kasabay nito, kasama rin si Kyung Seok. Inanunsyo ng guro na kailangan nilang pumili ng leader. Nagplano si Hyun Soo-ah at sinabing iboto si Mirai. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumang-ayon si Kyung Seok at nag-nominate siya para maging leader.
Nang bumili si Kyung Seok ng soft drink sa vending machine, sinadya siyang lapitan ni Hyun Soo-ah at nanligaw. Sinabi niyang gusto rin niya ng ganong inumin. Pagkatapos, hiniling niyang bilhan siya ni Kyung Seok ngunit hindi pinansin ng lalaki ang babaeng ito. Pagkatapos, lumapit siya kay Mirai at may sasabihin daw siya. Nakita ito ni Hyun Soo-ah at nagsimulang mainggit at mainis. Sa oras na ito, ibinigay ni Kyung Seok kay Mirai ang bote ng pabango at muling tinanong siya. Naalala pa niya ang bus stop, naalala pa niya ang amoy ng pabango. Mukhang hindi na ito maiiwasan. Nakiusap si Mirai na huwag sabihin kanino man ang dati niyang itsura. Sa sandaling iyon, may kaibigang pumunta kay Kyung Seok. Nang makita ni Mirai ang papalayong likod nito, naalala niya ang kanyang high school days. Nang naamoy ni Kyung Seok ang pabango ni Mirai, sinabihan niya itong huwag nang magsuot muli nito. Ngayon, parang masisira na ang kanyang college life. Ngunit nagtaka pa rin si Mirai. Bakit naalala ni Kyung Seok ang pabango niya? Sa panahong ito, pumunta si Kyung Seok sa bar ng isang malapit niyang kaibigan. Naghahanda ito ng welcome party para sa mga bagong estudyante ng chemistry department, kaya tinawag niya si Kyung Seok para tumulong. Habang nag-uusap, nabanggit ni Woojin ang babaeng kausap ni Kyung Seok kanina. Tinanong niya kung nag-uumpisa na itong manligaw. Kinabukasan, dumalo ang lahat ng chemistry students sa party. Nag-inuman at kumain ng grupo. Naglaro sila ng isang laro kung saan 2 beses natalo si Mirai. Kaya napilitan siyang uminom ng maraming alak. Sa ikatlong round, sila ni Kyung Seok ang natalo. Nag-eskandalo ang lahat at pinilit silang mag-inuman ng magkasama. Ngunit naubos na ni Kyung Seok ang kanyang baso. Pagkatapos, uminom pa siya para kay Mirai. Sa puntong ito, naramdaman ng lahat na may something sa pagitan nila. Nagpatuloy ang laro at ngayon si Hyun Soo-ah ang natalo. Sinabi niyang hindi siya pwedeng uminom. Saka sinadya niyang tingnan si Kyung Seok. Sa sandaling iyon, biglang may lumapit na kaklase at tinapos ang baso para kay Hyun Soo-ah. Pagkatapos, nag-confess pa ito sa harap ng lahat. Sa huli, na-reject siya ni Hyun Soo-ah. Nasaktan ng lalaki at umalis kaagad. Hinangaan ng ibang kaklase si Hyun Soo-ah at sinabing ang ganda at cute niya. Marami na raw nagkakagusto sa kanya. Gayunpaman, nagpanggap ulit si Hyun Soo-ah at sinabing hindi naman siya maganda at hindi pa nagpa-plastic surgery. Pagkatapos, isinama niya si Mirai sa usapan. Sinabi niyang may isang babae na tulad ni Mirai ang maganda, kasing ganda ng doll. Nang tumindi ang tensyon, lumitaw si Kyung Seok at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Hyun Soo-ah. Sa oras na ito, nagpanggap ulit itong inosente at nagtanong kung may mali ba siyang nagawa. Tinanong ni Kyung Seok kung talagang wala siyang alam. Muling nagpanggap na kahabag-habag si Hyun Soo-ah, kunwari wasak ang puso at nagluha. Pagkatapos, tumayo siya at umalis. Dapat ay masaya ang party na ito, ngunit dahil sa mga pangyayari, nawala ang saya. Pagkatapos, lumapit si Hyun Soo-ah kay Mirai para humingi ng tawad. Sinabi niyang talagang hindi niya alam. Kung hindi, hindi sana ito naging ganito kasama. Hindi niya sinasadya na i-target si Mirai at nagmakaawa ito na huwag magalit. Ngunit sa sandaling ito, sinamantala ni Chanwoo ang pagkakataon para aliwin si Hyun Soo-ah. Tinanong niya kung gusto nitong maging sila. Ipinaliwanag ni Hyun Soo-ah na best friend niya ngayon si Mirai. Paano siya makikipag-date sa lalaking gusto ng best friend niya? Magpapaliwanag sana si Chanwoo nang tumayo at umalis si Hyun Soo-ah. Pagkatapos, galit na galit siyang pumunta kay Mirai. Tinanong niya kung may gusto ito sa kanya. Kung wala, bakit sinabi nito ang mga salitang iyon kay Hyun Soo-ah? Gusto ba nitong sirain ang magandang pagkakataon niya? Wala si Mirai sa mood para sa lokong ito. Nang tatalikod na siya, muling binalaan siya ni Chanwoo. Marami raw katulad niya sa kanilang probinsya. Wala siyang iba kundi isang beauty monster. Nang marinig ito, sobrang nagalit si Mirai. Pagkatapos, umalis siya ng malungkot. Ngunit habang naglalakad at umiiyak si Mirai, aksidenteng nakita siya ni Kyung Suk, kaya lihim siyang sumunod. Nasasaktan si Mirai. Umupo siya sa harap ng convenience store, tuloy-tuloy ang luha. Nang desperado na si Mirai, dumating ang teaching assistant. Nang makita itong nakatungo, akala niya ay lasing. Kukuha sana siya ng tubig nang biglang maalala ni Mirai si Chanwoo. Nagbigay din ito sa kanya ng mineral water dati. Nakita ang lahat ng ito ni Kyung Suk na papalapit. Agad niyang hinila ang kamay ni Mirai para ihatid ito. Ngunit hindi niya inasahang pipigilan siya ng teaching assistant. Paano niya basta-basta aalisin ang isang estudyante sa harap mismo ng guro? Tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakita ito ni Mirai at inalis ang kamay ni Kyung Suk. Pagkatapos, yumuko siya para pasalamatan ang teaching assistant at umalis ng mag-isa. Pagkatapos ng party, inihatid ng mga lalaking estudyante si Hyun Soo-ah pauwi. Nang makita ang vilang tinitirhan nito, namangha ang mga kaklase. Hindi lang maganda at cute si Hyun Soo-ah. Nakatira pa ito sa ganitong sosyal na lugar. Makalipas ang isang oras,
Tiningnan ni Hyun Soo Ah ang oras sa phone. Nang matiyak na wala ng lalaking nakatambay, lumabas siya ng villa at umupo sa bus stop. Sa panahong ito, pumunta si Mirai sa best friend niyang si Hyun Jong. Masakit niyang ikinuwento ang tungkol sa gagawing senior na si Chan Woo. Naglakas loob itong tawagin siyang plastic surgery monster na labis ikinalungkot niya. Ngayon, ang ibang tao ay pwedeng mabuhay ng masaya. Bakit hindi siya pwedeng ganoon din? Pagkatapos, ikinuwento rin niya ang mga sinabi ni Hyun Soo Ah. Galit na minura ito ni Hyun Jong. Paano niya matatanong kung nagpa-opera si Mirai sa harap ng lahat? Talagang malupit siyang tao. Nakipagnegosasyon si Mirai kay Hyun Jong. Kung may magtanong sa kanya sa hinaharap, sasabihin niyang eyes at nose lang ang inayos niya. Sobrang galit ni Hyun Jong para sa best friend niya. Bakit ba ang pakialamera ng ibang tao? Sa kasalukuyan, labis na malungkot si Mirai. Kinabukasan, pumunta si Hyun Soo Ah kay Won-ho, ang lalaking nag-confess sa kanya kahapon. Kahit hindi niya gusto si Won-ho, walang makakatalo sa kanya sa pagpapasweet. Paano makakaiwas ang mga inosenteng binata sa ganitong mga salita? Pagkatapos, pumunta si Hyun Soo Ah kay Kyung Suk. Tinanong niya kung may misunderstanding ba sila. Ipinaliwanag niyang humingi siya ng tawad kay Mirai kagabi. Hindi niya talaga sinasadya. Ang ganda-ganda ni Mirai, kaya hindi niya inakalang nagpa-plastic surgery ito. Sa sandaling ito, tinanong siya pabalik ni Kyung Suk. Kung talagang hindi niya alam, bakit niya tinanong iyon sa harap ng maraming tao? Muling nagpanggap si Hyun Soo Ah at sinabing tanga raw siya. Minsan hindi niya naiisip ang sasabihin. Sinabi ulit ni Kyung Suk. Kung hindi niya naiisip, bakit pinuri niya ang senior nilang si Chan Woo na gwapo? Pagkatapos, tumayo siya at umalis. Ang ibang kaklaseng nakakita sa kanilang magkasama ay akala'y nag-uusap sila tungkol sa pag-ibig. At sa mga maling akala ng mga kaklase, hindi nagpaliwanag si Hyun Soo Ah. Nang pumasok si Mirai sa paaralan, ramdam niyang patuloy siyang tinititigan ng iba. Akala nila'y isa lang siyang plastic surgery beauty. Labis siyang naging self-conscious. Habang nasa klase, laging distracted si Mirai. Sa oras na ito, dumating si Kyung Suk at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ng klase, tinawag siya ni Mirai para pag-usapan ang nangyari kahapon. Baka aksidente lang ang sinabi ni Hyun Soo Ah. Baka hindi niya talaga alam na nagpa-opera si Mirai. Siyempre, alam din ni Mirai na halatang-halata ang itsura niya ngayon. Tinanong siya ni Kyung Suk kung bakit siya nagpa-opera. Sinabi ni Mirai na hindi dahil sa greed, kundi dahil ang itsura niya noong high school ay hindi dapat makita ng iba. Wala siyang choice. Sa sandaling ito, naiinis ng bahagya si Kyung Suk. May batas ba sa mundo na nagsasabing may mga mukhang hindi dapat ipakita? Alin ang kailangang ayusin? May bahid ng inis ang kanyang mga salita. Labis itong ikinasama ng loob ni Mirai. Ano bang pakialam ni Kyung Suk sa paraan ng pag-iisip niya? At sa oras na ito, napagtanto rin ni Kyung Suk na masyado pala siyang harsh. Sa eksaktong sandaling iyon, nag-message ang senior nilang si Chan Woo. Inutusan ang lahat ng freshmen na magtipon sa harap ng CR. Pagkatapos, pinaalis niya ang lahat ng babae at naiwan lang si Mirai kasama ang mga lalaki. Sinimulan niya itong tuksuhin, tinawag na Gangnam Beauty at tinanong kung akala ba niya ay tunay siyang maganda. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa leeg at bibigyan daw niya ng leksyon. Sa sandaling ito, sumugod si Kyung Suk at sinipa si Chan Woo. Gusto sanang gumamit nito ng mop para hampasin si Kyung Suk, ngunit madali itong nahuli. Pagkatapos, hinila niya si Chan Woo papasok ng CR. Ang kwento ng pag-aaway nila ni Kyung Suk sa CR ay naging usap-usapan sa buong paaralan. Sa isang iglap, muling naging celebrity si Kyung Suk. Sa panahong ito, lumapit ang ibang kaklase para aliwin si Mirai. Hindi rin naman magandang tao ang senior na iyon. Ngayon, napagsabihan na siya ni Kyung Suk. Payo nila, huwag na lang isipin ni Mirai. Nakita ni Mirai ang kabaitan ng mga kaklase, ngunit napakaraming beses na niyang in-score ang mga mukha nila dati. Naramdaman niyang sobra na siya. Pagkatapos, nagpanggap din si Hyun Soo Ah para aliwin siya. Sinabi nitong ganun trato sa kanya ni Chan Woo dahil ni-reject niya ito. Kaya pinuntahan niya si Mirai para guluhin. Hindi niya inasahang aabot sa ganito. Pagkatapos, inimply niyang ipinagtanggol siya ni Kyung Suk sa harap ng lahat. Para kay Hyun Soo Ah, espesyal si Mirai para dito. Tinanong niya kung nagde-date sila. Nang sagutin siyang hindi, tinanong niya ang tungkol sa party. Noong nakaraan, hindi ba't ipinagtanggol din siya ni Kyung Suk? Baka may gusto ito sa kanya ng secret? Sinabi ni Mirai na imposible. Kung may interest man si Kyung Suk, siguro dahil magkaklase sila noong high school. Nang marinig na magkaklase sila dati, nahuli ni Hyun Soo Ah ang punto. May ganitong relasyon pala sila. Sa kabilang banda, alam na rin ng teaching assistant ang away kay Senior Chan Woo, kaya tinawag niya ito sa office para pagbantaan. Sinabihan siyang maging masunurin.
Kung hindi, pagka-graduate niya, wala siyang matatanggap na recommendation mula sa professor. Kinabukasan, pumunta si Mirai sa campus at nakita si Kyung Suk. Parehong nahihiya, ngunit hindi inaasahang sabay silang nagtanong sa isa't isa. Kaya nagtungo sila sa self-service cafeteria. Sabi ni Mirai, siya ang taya. Gusto sana niyang umorder ng sweet and sour pork ribs, ngunit dahil sa kaba, sweet and sour pork ang na-order niya. Sa kabilang banda, nagkakalat si Hyun Soo Ah. Sinabi niya sa lahat na magkaklase dati sina Mirai at Kyung Suk. Sabi ng isang lalaking estudyante, kaya pala laging ipinagtatanggol ni Kyung Suk si Mirai. Sa panig ni Mirai, ramdam niya ang pagkakonsensya kay Kyung Suk. Halatang hindi niya gusto ang sweet and sour pork ribs, pero ngayon ay pinilit niyang kainin ito. Sinisi ni Mirai ang sarili, ngunit sinabi ni Kyung Suk na okay lang at masarap naman daw ito. Uminit ng bahagya ang atmosfera sa pagitan nila. Nagpasalamat si Mirai kay Kyung Seok sa patuloy na pagtulong sa kanya nitong mga nakaraang araw. Alam ni Mirai na hindi niya dapat sinusukat ng palihim ang mukha ng iba at ang kagaya ni Kyung Seok na napakagwapo ay hindi mauunawaan ang buhay ng mga tulad niya. Humingi rin ng paumanhin si Kyung Seok dahil sobra raw siya. Sa pagtingin ni Mirai sa malambing na mga mata ni Kyung Seok, bahagya siyang napatigil sa hiya. Pagkatapos ng klase, nagkita sila ni Hyun Jung, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ikinuwento ni Mirai ang kanilang pag-uusap ni Kyung Seok kanina. Habang nagkukwentuhan, biglang may natanggap na text si Mirai. Nag-apply siya dati bilang perfume tester online. Nagulat sila pareho nang mapili sila. Magkikita raw sila ng mga world-famous na perfumer kinabukasan. Isang babaeng estudyante ang nagsabi kay Kyung Seok na narinig niyang magkaklase sila ni Mirai noong high school. Nagtanong pabalik si Kyung Seok at nalaman na si Hyun Soo Ah ang nagsabi nito sa practical class. Pinapaalalahanan ng teaching assistant ang mga babaeng estudyanteng mahahaba ang buhok na itali ito ng maayos. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Hyun Soo Ah ang pinakamagandang paraan ng pagtali ng buhok. Naakit ang tingin ng lahat ng lalaki sa klase. Kahit si Mirai ay napanganga sa ganda ni Hyun Soo Ah, tanging si Kyung Seok lang ang hindi umimik at walang paki. Habang nag-eeksperimento, nasugatan ng hindi sinasadya si Mirai, ngunit biglang naging sobrang maalaga ang teaching assistant sa kanya. Nakita ito ni Hyun Soo Ah kaya nagpakitang gilas ulit. Sinabi niyang gusto niyang linisin ang mga gamit. Pero nang iaabot ni Mirai ang test tube, kunwari ay hindi ito mahawakan ng maayos ni Hyun Soo Ah kaya nahulog ito sa tuhod niya. Agad na pinayuhan siya ng teaching assistant na pumunta sa infirmary. Nakita ni Mirai ang mga piraso ng basag na salamin sa sahig. Nang kukunin niya ito gamit ang kamay, buti na lang ay nahabol siya ng teaching assistant at nahawakan ang kamay niya. Pagkatapos gamutin ang sugat, sinadya ni Hyun Soo Ah na puntahan si Kyung Seok at kunwari nagpasalamat sa pagtulong sa pagliligpit. Pero hindi siya pinansin ni Kyung Seok. Pumunta si Kyung Seok sa cafeteria para hanapin si Mirai at tinanong kung siya nga ang nakabasag ng test tube. Sinabi ni Mirai na, oo, walang magawa si Kyung Seok kaya umalis na lang. Samantala, habang kumakain, naalala ni Mirai na mahigpit na hawak ni Hyun Soo Ah ang test tube pero nang lumingon siya, bigla itong nahulog. Maliwanag na sinadya ito. Nang gabing iyon, dumalo si Mirai kasama si Hyun Jung sa isang event dahil nanalo siya ng ticket matapos sumali sa perfume creation contest. Doon, nagkataon niyang nakita ang teaching assistant. Ipinakilala nito ang dalawa sa direktor ng isang bagong perfume company. Gusto sanang lapitan ni Mirai ang direktor dahil pamilyar ito pero palaging may nakapaligid dito. Kaya nanatili na lang siya sa isang sulok. Biglang kinausap siya ng direktor at pinuri ang talento niya sa paggawa ng pabango. Nang malapit nang matapos ang party, inanyayahan siya ng teaching assistant na kumain, pero tumanggi siya. Bago umalis, binalikan ni Mirai ang teaching assistant at humingi ng paumanhin dahil noong huling tulong nito, nabasahan pa niya ito. Pero wala raw iyon sa teaching assistant at huwag niyang isipin. Pagkatapos, lumapit ang direktor para makipagtsikahan at nagpasya si Mirai na samahan itong maglakad-lakad. Pumunta sila sa isang bar malapit sa paaralan. Habang nag-uusap sila, dumating din si Kyung Seok. Bagamat hindi siya nakaupo malapit sa pinto, agad niyang nakita si Mirai. Tumingin si Kyung Seok sa direktor, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ipapakilala sana ni Mirai ang dalawa nang biglang tanungin ni Kyung Seok kung bakit siya nandoon. Tumayo rin ang direktor at tinitigan si Kyung Seok ng may pagmamahal. Nagkataon na ang direktor ay ang ina ni Kyung Seok. Sa reaksyon ni Kyung Seok, tila may hindi magandang nangyari sa pagitan nila. Kinabukasan sa klase, nanatiling malamig si Kyung Seok at ayaw makipag-usap kanino man. Hinintay niya ang pagdating ni Mirai pero nang dumating ito, hindi man lang siya tiningnan. Dahil ayaw nitong magsalita, siya na ang unang nagbuka ng bibig. Umupo si Kyung Seok sa tabi ni Mirai at sinabing may dapat silang pag-usapan.
Sa break, tinanong ni Kyung Seok kung bakit kasama ni Mirai ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Mirai na kasama rin ang teaching assistant at sinabing senior lang ito. Galit si Kyung Seok dahil pumayag si Mirai na sumama sa isang taong minsan pa lang niya nakita. Pagkatapos, sinabi niya kay Mirai na huwag sasabihing ang direktor ay kanyang ina. Nang magsasalita na sana si Mirai na hindi niya sasabihin, agad siyang sinaway ni Kyung Seok. Binanggit nito na noong sinabi niyang huwag ikwento na magkaklase sila noong high school, siya pa ang unang nagsabi. Ipinaliwanag ni Mirai na personal niya iyon at wala namang epekto sa kanya. Kinabukasan sa library, sinadya ng isang senior na umupo malapit kay Kyung Seok. Pinuri niya ito at sinabing may set siya ng mga libro na magtuturo ng magandang learning knowledge at gusto niyang ipahiram ito. Pero hindi ito pinansin ni Kyung Seok. Nag-excuse siya na kakain muna at umalis. Nang gabing iyon, malungkot si Kyung Seok dahil sa nangyari kay Mirai. Pumunta siya sa bar para uminom at kalimutan ito. Nanatili siyang walang ekspresyon. Kahit sa kanyang matalik na kaibigan ay hindi siya nakikipag-usap. Nang hilingin nito na tingnan ang kanyang phone kung may mensahe, nag-check si Kyung Seok. May natanggap siyang text mula kay Mirai na magkita sila kinabukasan. Pagkatapos basahin iyon, biglang nagliwanag ang mukha niya. Sa parehong oras, pauwi na sina Mirai at Hyunjong. Ngayon, hindi na ito kutob lang. Maliwanag na may lalaking sumusunod sa kanila ng matagal. Nang malaman nito na napansin siya, bigla siyang tumakbo. Hindi papayag si Mirai na makatakas ito. Kailangan niyang mahuli kung sino ang matagal na sumusunod sa kanya. Gamit ang mahaba niyang mga binti, tinakbo niya ang ilang kalye. Sa wakas, nahuli niya ang stalker. Dumating ang 2 pulis sa tawag ni Hyunjong at dinala ang lalaki sa presinto. Ang stalker pala ay isang bata lang. Sinabi nitong first time niya lang nakita si Mirai at akala niya ito ay celebrity, kaya gusto niyang sundan at maging fan. Dahil mabait si Mirai, pinalaya niya ito nang humingi ng tawad. Biglang dumating ang ama ni Mirai nang mabalitaan niya ang nangyari. Pero naging malinaw ang lahat. Siya pala ang laging sumusunod sa kanyang anak dahil natatakot siyang may mangyaring masama kapag nahuhuli ito. Kinabukasan, sumunod si Kyung Seok sa paanyaya ni Mirai na magkita sa rooftop. Ngunit imbes na doon, inanyayahan siya ni Mirai na uminom sa bar. Ikinuwento nila sa isa't isa ang mga problema sa kanilang pamilya. Mas lalo silang nagkaintindihan. Sinabi rin ni Kyung Seok na sa buong middle school life niya, isang beses lang siya natawa dahil kay Mirai. Sa pag-uwi, pasuray-suray si Mirai dahil sa pagkalasing. Nang muntikan na itong tumawid ng walang ingat, hinawakan ni Kyung Seok ang kamay nito at hinila palapit sa kanya. Tumigil si Mirai, parang naghihintay kung ano ang gagawin ni Kyung Seok. Pero hindi alam ni Kyung Seok kung paano sasamantalahin ang pagkakataon. Kahit ganun, sapat na para mapatalon ang puso ni Mirai ang pag-aalala ni Kyung Seok. Kinabukasan, kahit simpleng pag-inom lang ni Kyung Seok ng tubig, napatingin si Mirai hanggang sa mapansin niya ito at mahiyang umalis. Nang mabalitaan ni Hyun Soo-ah na magiging waiter si Kyung Seok sa school festival, sumali rin siya. Pinilit pa niyang isama si Mirai. Sa klase, sinabi niyang mahihirapan ang lahat kung hindi sasali si Mirai. Dahil dito, napapayag ito. Nang gabing iyon, inimbitahan ni physics teaching assistant Woo Young si Hyunjong para mag-inom bilang pasasalamat sa pagtulong sa paghanap ng bagong tirahan. Kasama rin si Mirai. Nagkataon na ang bar na pinuntahan nila ay pagmamay-ari ng matalik na kaibigan ni Kyung Seok. Nang dumating si Kyung Seok para tumulong, nakita niya si Mirai. Nang makita niyang may kasama itong lalaki, lumapit siya at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sa huli, umupo siya para uminom kasama nila at bantayan ang teaching assistant. Dumating na ang araw ng festival. Dahil tutulong si Mirai sa pagsaserve, binigyan siya ng uniform na may maikling palda. Hindi niya ito gusto, pero nagmalinis si Hyun Soo-ah at sinabing kung ayaw niya, huwag niyang isuot. Walang choice si Mirai kaya pumayag na rin. Nang gabi ng festival, pagod na pagod si Mirai sa buong araw na pagtulong. Humingi siya ng pahinga. Tinanong siya ni Kyung Seok kung okay lang siya dahil mukhang pagod. Sinabi lang ni Mirai na kailangan niyang magpahinga. Biglang lumapit si Hyun Soo-ah at hinila si Mirai palayo. Nalaman ng lalaki mula sa kanyang first love ang tunay na pagkatao ni Mirai. Nang aalis na ito, sinadya siyang tawagin pabalik para asarin. Binanggit nito ang nakaraan para sirain si Mirai kaya sumigaw ito sa galit. Naakit ang atensyon ng lahat. Ang walang hiya na lalaki ay hinamak pa si Mirai. Sinabi nitong akala niya ay sapat na ang pagiging maganda. Pero hindi papayag si Mirai na hayaan siyang magsalita ng gusto niya. Inamin niya ito at napagtanto na ang mga taong tulad niya ay hindi worth it ang pansin. Hindi pa rin ito nagbago, ngunit nangahas mang insulto sa hitsura ng iba. Para sa kanya, basura lang ito. Pagkasabi niyon, tatalikod na sana si Mirai nang makita niyang nakatayo si Kyung Seok sa likuran niya. Malungkot na umupo si Mirai habang kunwari maalalahanin si Hyun Soo-ah at pinatahan siya.
Humingi pa ito ng paumanhin at inamin na kasalanan niya kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Pero sa huli, sinabi nitong wala siyang prejudice sa mga taong nagpa-plastic surgery tulad ni Mirai. Pagkatapos, nagpanggap pa itong mabait at nagmalasakit kay Mirai sa harap ni Kyung Seok. Siya mismo ang nag-imbita ng first love ni Mirai para insultuhin siya. Sinabi ni Hyun Soo-ah na hindi niya sinasadya at hindi naman talaga pangit si Mirai. Nang gabi ng pangalawang araw ng festival, pagkahiwalay ni Mirai kay Hyun Jung, bigla itong nilapitan ni Hyun Soo-ah para kausapin. Nag-alala raw ito dahil sa nangyari kahapon. Ayon sa hula ni Hyun Jung, alam ni Hyun Soo-ah na magkaklase sila noong middle school ni Mirai at ang lalaki kaya sinadya nitong anyayahan ito para pahirapan si Mirai. Pero hindi kumibo ang mukha ni Hyun Soo-ah. Sinabi nitong wala siyang alam. Nagpanggap itong inosente at sinabing lahat ay misunderstanding lang. Pagkatapos, nahila rin si Mirai sa isang blind date game. Mula sa malayo, nakita ito ni Kyung Seok at sumali. Sinabi ng matchmaker na bibigyan niya ng 10 minuto ang 6 na tao para magkilala bago i-pair. Pero tinanong ni Kyung Seok kung pwedeng siya na mismo ang pumili. Akala ni Hyun Soo-ah na siya ang pipiliin, ngunit sa halip ay itinuro ni Kyung Seok si Mirai. Habang naguguluhan ito, mabilis na naisip ng isang kaibigan ang paraan para basain ang damit ni Mirai at mapilitan itong sumama kay Kyung Seok. Tumayo rin si Hyun Soo-ah at nagmadaling sundan si Mirai papunta sa dressing room. Sa hitsura nito, halatang hindi ito mapagkakatiwalaan. Pinili pa rin ni Mirai na sumama kay Kyung Seok. Habang naghahanap ng damit sina Mirai at Kyung Seok sa loob, may biglang naglock ng pinto mula sa labas. Gustong tumawag ng tulong ni Mirai pero walang sumagot. Naiwan ang phone ni Kyung Seok sa pairing area kanina. Nang may tumawag kay Kyung Seok gamit ang phone ni Mirai, hindi man lang pinansin ni Hyun Soo-ah. Unang-una, dapat magpalit muna si Mirai ng damit dahil basa ito. Mabait na lumingon si Kyung Seok, lumayo, at sinabihan siyang tawagin na lang siya kapag tapos na. Nahihiya si Mirai kaya mahigpit niyang yakap ang damit, ayaw magpalit. Naiisip pa niya ang sitwasyon na parang silang dalawa lang ang naiwan sa isang desyerto at magkasama sa iisang kwarto. Sinabi ni Mirai, nababalik si Kyung Seok pagkatapos ng 30 minuto. Hindi pumayag si Kyung Seok kaya pinaikli niya sa 10 minuto. Ayaw niyang malaman ni Kyung Seok kung kailan siya nagpapalit. Naubusan na ng pasensya si Kyung Seok kaya binigyan niya ito ng 20 segundo para magbihis. Habang nagbibilang si Kyung Seok, nagmadali si Mirai at nagkamali pang isuot ng baligtad ang damit. Nang bumalik si Mirai, nakatayo pa rin si Kyung Seok. Wala siyang balak gumawa ng anuman. Nagbilang lang siya para mapilitang magpalit agad si Mirai. Pagkatapos, wala na silang magawa kundi maghintay ng magbubukas ng pinto. Diretsong sinabi rin ni Kyung Seok na cute si Mirai. Sinabi pa niyang nagugustuhan niya ito, kaya naging awkward ang atmosfera. Buti na lang, dumating ang mga senior. Sinabi rin ni Kyung Seok na may kaibigan na siya, si Mirai, kaya lalo itong naguluhan. Lumabas sina Mirai at Kyung Seok at tamang-tama ang fireworks. Mula sa malayo, kitang-kita ni Hyun Soo-ah ang malambing na tingin ni Kyung Seok kay Mirai, ang tingin na hindi niya nakita sa buong buhay niya. Ang pagiging proactive ni Kyung Seok ay lalong nakalito kay Mirai, kaya sumakay pa ito sa maling bus. Kinabukasan, kumalat sa klase ang balita tungkol sa pamilya ni Kyung Seok. Ang kaibigan ni Hyun Soo-ah ang nagkalat. Akala ni Kyung Seok na si Hyun Soo-ah ang may gawa dahil ibinalik nito ang phone niya. Nang malaman ang totoo, humingi siya ng paumanhin kay Hyun Soo-ah. Nang makita nito ang pagkakataon, hiniling niyang isama siya ni Kyung Seok sa dinner party para isipin ng lahat na sila ay tunay na magkasintahan. Pero umalis agad si Kyung Seok sa boring na party nang tawagan siya ni Mirai na naospital ang kanyang ina. Matagal-tagal din bago muling nag-usap ng maayos sina Kyung Seok at ng kanyang ina. Nag-open up ang dalawa para mas maintindihan ang isa't isa. Pinatawad na rin ni Kyung Seok ang pag-alis ng ina noon. Nang umuwi, nag-away sila ng ama. Dahil galit na galit siya nang malaman na ang ama ang dahilan ng lahat ng nangyari sa ina. Tumuloy muna si Kyung Seok sa bahay ng matalik niyang kaibigan. Samantala, tuluyan nang nakipagbati si Mirai sa ama. Sinundo siya nito para mag-dinner at nagkaraoke hanggang hating gabi. Matagal nang hindi galit ang ama. Nahihiya lang itong sabihin. Sa huli, nasabi rin niya na anuman ang mangyari, anak niya pa rin ito. Sa housewarming party ng teaching assistant, habang inaakala ng lahat na hindi darating si Kyung Seok, dahan-dahan siyang pumasok habang may daladalang malaking TV bilang regalo. Nagulat ang lahat. Talagang generous ang mayayaman pagdating sa mga regalo. Gusto sanang ipagmalaki ni Kyung Seok ang kanyang kakayahan sa paghiwa ng karne, pero bilang young master, hindi niya ito kailanman ginawa. Para siyang gumagawa ng noodles sa paghiwa. Buti na lang, inagaw ng teaching assistant ang gunting at nailigtas ang karne. Kung hindi, nagiging crumbs na ito bago pa makarating sa bibig.
Hindi talaga marunong mag-icebreaker si Kyung Seok. Lahat ng sinasabi niya ay nauuwi sa dead end. Buti na lang nakita ni Hyunjong ang gitara at pinatugtog ang teaching assistant para sa lahat. Habang masayang nakikinig si Mirai, nakangiti rin ito sa teaching assistant. Nagsiselos si Kyung Seok. Gusto niyang sa kanya lang nakangiti si Mirai. Nang matapos ang party at naglilinis ang lahat, tinulungan niya si Mirai sa paghuhugas pero hindi niya alam kung paano buksan ang oil bottle. Paano siya makakatulong? Nang makitang awkward ang dalawa, nagbigay ng advice ang teaching assistant sa pagsulat ng report. Mas mahaba, mas maganda, mas mataas ang puntos. Agad itong naunawaan ni Mirai at nagpasalamat. Pero sinira ni Kyung Seok ang masayang atmosfera nang sabihin niyang alam din niya iyon, kaya napanganga ang lahat. Kinabukasan sa library, sinadya ni Hyun Soo-ah na kausapin si Kyung Seok at tanungin kung anong libro ang binabasa nito. Nang hindi siya pansinin, inakala pa ni Hyun Soo-ah na magkaibigan na sila dahil isinama siya sa party. Inanyayahan niya si Kyung Seok na manood ng sine pero agad itong tumanggi. Pagkatapos ng klase, pumunta si Mirai sa cinema at nakita niyang matagal nang naghihintay si Kyung Seok. Sa anggulong iyon, napakagwapo ni Kyung Seok para itong nakakabulag kay Mirai. Biglang lumingon si Kyung Seok at nakita siya, kaya nahuli ito sa kakaiba niyang reaksyon. Tinanong niya kung anong pelikula ang gusto nito, pero nabili na ni Kyung Seok ang tickets. Dinala niya ito sa counter para bumili ng popcorn. Nang sabihin ng staff na 85,000 ang combo, pareho silang naglabas ng wallet pero kinuha ng staff ang pera kay Kyung Seok. Nagtataka si Mirai kung bakit ibinigay ni Kyung Seok ang pera, kaya hinati niya ito at ibinalik ang kalahati. Ayaw ni Kyung Seok pero hindi na unawaan ni Mirai ang gusto niyang sabihin. Sinabi pa nitong dapat hati ang mga magkaibigan. Medyo nasaktan si Kyung Seok. Gusto sana niyang libre niya ang sine. Ang pinili ni Kyung Seok ay isang youth school movie. Habang nanonood, patuloy na nakatingin si Mirai kay Kyung Seok. Nang magbalik sa katotohanan, tinanong siya ni Kyung Seok kung hindi ba siya kakain ng popcorn. Biglang nag-overthink si Mirai. Na-imagine niya ang senaryo na magkadikit ang kamay nila o kaya'y pakainin siya ni Kyung Seok ng may pagmamahal. Pero malupit ang realidad. Napagtanto ni Mirai na sobra na siya. Naisip pa niyang gumamit ng straw bilang chopstick para iwas accident. Wala talaga sa imahinasyon ni Kyung Seok ang ganito. Pagkatapos, dinala ni Kyung Seok si Mirai para kumain. Habang pumipili ito ng pagkain, tinitignan lang ni Kyung Seok ang presyo. Sa isip niya, may calculation, 37,100 won na lang ang natitira. Buti na lang, ang napili ni Mirai ay 11,100 won lang, kaya nawala ang problema. Ang murang inumin ay nakatipid pa ng 30,000 won. Nang magbayaran na, gusto pa ring hati ni Mirai, pero tinanong ni Kyung Seok kung bakit hindi siya nagbayad noong kinain niya ang karne ni Woo Young. Hindi siya nagbayad noon, pero ngayon gusto niyang magbayad. Nagulat si Mirai. Magkaiba ang dalawang sitwasyon. Noon, inimbita siya ng teaching assistant. Hindi ganoon ang pagkakaintindi ni Kyung Seok. Sinabi niyang siya ang nag-aya manood ng sine at mag-dinner, pero hindi niya inasahang uulan. 7,000 won na lang ang natitira kay Kyung Seok, kaya bumili silang dalawa ng payong at sumabay sa sakayan. Dahil iisang payong lang ang panangga sa ulan, kailangang magkalapit sila ni Mirai. Sa huli, sabay silang naglakad hanggang sa bahay ni Mirai. Ramdam ni Mirai na hindi na niya kayang ituring si Kyung Seok bilang ordinaryong kaibigan lang. Maliwanag na unti-unting umiepekto sa kanya ang malambing na pagtingin ni Kyung Seok. Kinabukasan, nakita ni Mirai si Kyung Seok na nakaupo sa bench. Agad siyang umiwas at sinabihan ang sarili na magdistansya. Nang sandaling iyon, lumapit si Hyun Soo-ah kay Kyung Seok at tinanong kung masaya ba ang sine kahapon. Nang hindi siya pansinin, umupo ito sa tabi niya. Kaagad na tumayo si Kyung Seok, sinabing may gagawin siya at umalis. Iniwan si Soo-ah na naguguluhan. Maya-maya pa, nakita ni Kyung Seok ang post ng teaching assistant na naghahanap ng roommate. Pumunta siya para magtanong at gustong makitira. Pero hindi nahiya si Kyung Seok. Wala siyang pera, kaya sinabi niyang ituturing na lang niyang unang buwan ng renta ang TV. Agad na nahulaan ng teaching assistant na tumakas si Kyung Seok sa bahay. Pero nang tanungin siya, hindi nahiya si Kyung Seok. Wala talaga siyang pera, kaya iginiit niyang nagsasarili na siya. Sa huli, pumayag ang teaching assistant na makisama siya sa murang halaga, basta siya ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kinabukasan, lumipat na si Kyung Seok sa bahay ng teaching assistant. Mula sa itaas, nakita niyang masayang nag-uusap ang teaching assistant at mga magulang ni Mirai. Pagkaraan, umakyat ang teaching assistant. Nagkasundo sila sa mga alituntunin ng pagsasama. Nagdala rin si Mirai ng pagkain mula sa ina para sa teaching assistant. Partikular na sinabi ng ina niya na dalhin ito roon. Doon niya nakita si Kyung Seok at nalaman na lumipat na pala ito. Kaya pala naging roommate niya ang teaching assistant. Nang gabing iyon, paglabas ni Kyung Seok para magtapon ng basura,
nakita rin niya si Mirai. Dahil nakatayo ito sa harap ng basurahan, sinadyang umabot si Kyung Seok sa ibabaw nito para itapon ang kanyang basura. Pagkatapos, sinabi ni Mirai na hintayin muna niyang matapos siya bago magtapon si Kyung Seok. Kaya naghiwalay muna ito ng mga lata. Biglang natapakan niya ang lata at muntik nang mahulog. Nagkataon pa siyang napadapa kay Kyung Seok. Nagtitinginan sila. Nahihiyang sinabi ni Mirai na okay lang siya at aalis na. Nang makita ni Kyung Seok na humihingkod ito, tiningnan pa niya ng maigi kung okay ang binti nito. Bago umalis si Mirai, sinabi pa ni Kyung Seok na magkikita ulit sila mamaya. Ang maalaga niyang kilos ang dahilan kung bakit hindi makatulog si Mirai ng gabing iyon. Simula ngayon, kailangan ng mamuhay ng independyente si Kyung Seok. Nagbubuntong hininga siya dahil ang mahal ng lahat. May nakita siyang 100 pisong barya sa sahig. Makakatulong ito sa kanya sa susunod na mga araw. Pero bago pa man niya ito makolekta, narinig niyang tinatawag siya ni Hyunjung. Napilitan siyang magsinungaling na nakatayo lang siya roon para maghintay sa kanila. Walang magawa si Kyung Seok kundi manatili. Pinipilit niyang matulog para kalimutan ang gutom nang tawagan siya ng teaching assistant. Inanyayahan siya nitong kumain ng libre. Nang marinig iyon, agad na bumangon si Kyung Seok at pumunta sa cafeteria. Nang oras ng klase, nakikinig si Kyung Seok nang biglang dumating si Hyun Soo-ah. Natural lang nitong kinausap si Kyung Seok na parang magka-close sila. Hiniling pa nitong turuan siya kung paano sagutin ang problema. Sa sandaling iyon, pumasok rin si Mirai sa classroom at nakita si Kyung Seok na kasama si Soo-ah. Medyo nasaktan siya. Nakatayo lang siya na parang nawawala hanggang lumingon at tawagin siya ni Kyung Seok. Nilinis pa nito ang pwesto para makaupo si Mirai sa tabi niya. Nagbiro pa ang mga kaklase na bagay sina Kyung Seok at Soo-ah parang nasa parallel world at sinabing magkasintahan sila. Bagamat gustong-gusto ito ni Soo-ah, nagpanggap pa rin siya. Tanging kay Mirai lang lumingon si Kyung Seok. Nang nakatungo ito sa ilalim ng hagdan, bigla niyang nasambit ang pangalan ni Kyung Seok. Pagkaraan, bigla itong lumitaw at nagulat si Mirai. Akala ni Kyung Seok na siya ang hinihintay nito, pero sinabi niyang may iba siyang kikita. Tinanong niya kung si Muyang ba ang teaching assistant, pero hindi sumagot si Mirai. Itinuloy ni Kyung Seok ang tanong kung gusto ba niya ito. Naguluhan si Mirai at hindi alam ang isasagot. Biglang dumating ang direktor. Sa puntong ito, napagtanto ni Kyung Seok na ang ina pala niya ang hinihintay ni Mirai, hindi ang teaching assistant. Pagkatapos, kumain silang tatlo. Dahil gutom na gutom si Kyung Seok, parang taong hindi kumakain sa tagal ng kanyang pagkain. Naikutan ng pagkamangha ang direktor at Mirai. Gusto pa sanang tawagin ni Kyung Seok si Woo Jin, ang matalik niyang kaibigan. Paglabas nila, nakita rin nilang pauwi si Woo Yang, kaya silang apat ay nagtuloy sa bahay nito para mag-inuman. Habang nakatingin sa ngiti ng direktor, naisip ni Mirai na siya ang pinakamasayang tao ngayon dahil sa wakas ay nagbalik na sa normal ang relasyon nila ni Kyung Seok. At si Kyung Seok naman, pareho lang ang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang sandali, lasing na si Mirai. Parehong gustong ihatid ni Kyung Seok at Woo Yang si Mirai pauwi. Pinili ng direktor na isakay ito sa balikat ni Kyung Seok. Ito ang unang beses na nakapasok si Kyung Seok sa kwarto ni Mirai. Kinabukasan, sinadya ni Kyung Seok na hintayin si Mirai para sabay silang pumasok. Naghanda pa siya ng gamot sa pagkalasing para rito. Sinabi ni Mirai na hindi niya kailangan, pero sinabi ni Kyung Seok na hindi naman iyon ang limitasyon niyang 3 inuman. Pagkatapos, binalatan niya ang gamot at inilagay sa kamay ni Mirai. Sumakay silang dalawa sa bus papuntang paaralan. Doon, nakasalubong ni Mirai ang lalaking dati itong sinundan. Nang makita ni Kyung Seok na magkalapit sila at naalala pa ang pangalan ng isa't isa, nagsiselos siya at pinilit na alalahanin din ng lalaki ang pangalan niya. Nang tanungin kung sino siya, agad na sinabi ni Kyung Seok na siya ang boyfriend ni Mirai. Nagtaka ito kung bakit nagsinungaling siya, pero wala lang sa kanya. Sa chemistry class, patuloy na iniisip ni Mirai ang mga pagkakataong ipinakita ni Kyung Seok ang pagtingin sa kanya. Nagdududa na siyang may gusto ito sa kanya. Malambing na nakatingin si Kyung Seok kay Mirai. Pagkatapos ng klase, nawala ang report na dala ni Hyun Soo-ah. Habang naghahanap ang lahat, gamit ang kanyang pambihirang memorya, muli itong isinulat ni Kyung Seok sa harap ng naghangang mga kaklase. Nang tumayo si Kyung Seok para isubmit, sinadyang sundan siya ni Soo-ah. Nakita ito ni Mirai at nagsiselos ng bahagya. Kahit saan magpunta si Kyung Seok, sumusunod si Soo-ah. Kahit sa pagkain, gusto niyang makasabay. Nagpapanggap pa itong nakikiramay na parang sila ay magkapareho ng sitwasyon. Sayang lang, hindi iyon ang pagkakaintindi ni Kyung Seok. Sa panahong iyon, kumakain din si Mirai kasama si Woo Yang. Tinanong niya kung wala ba itong kasintahan, pero hindi masyadong pinansin ni Mirai. Sinabi rin niyang marami siyang pinagawa sa mukha.
Salungat sa inaasahan ni Mirai, wala lang kay Wuyang ang plastic surgery nito. Sinabi pa nitong nagpa-opera siya para pumugi. Hindi ba't pogi na siya ngayon? Labis itong nakagulo kay Mirai. Hindi niya inakalang may mag-iisip ng ganoon. Laging iniisip niyang dinidiscriminate ang mga nagpa-plastic surgery. Pagkatapos ng tanghalian, nakita ni Kyung Seok si Mirai na kasama si Wuyang pauwi, kaya nagseselos siya. Buti na lang nandoon pa rin si Hyun Soo Ah. Maliwanag na alam niya pero sinadya pa nitong tanungin para sabihin ni Mirai na kasama niya si Wuyang sa dinner. Nang marinig niyang magkapit-bahay lang sila, lalo siyang nagseselos. Hiniling niyang sabay silang umuwi ni Mirai. Pagkatapos, nag-interview sina Kyung Seok at Mirai at nakakuha ng part-time job bilang marketer sa isang interior design company. Kinabukasan, nang mabalitaan ni Wuyang na magkasama sila sa trabaho, nag-alala ito at sinabihan si Kyung Seok na umuwi ng maaga para maglinis ng bahay, para hindi sila masyadong magkasama ni Mirai. Nang sandaling iyon, dumating ang direktor na may dalang pagkain at nailigtas si Kyung Seok sa paglilinis. Sa trabaho, dumating ang nakababatang kapatid ni Kyung Seok at sabay silang kumain. Nang makita ni Mirai kung paano ito inalagaan ni Kyung Seok, hindi niya napigilang ngumiti. Talagang minamahal nito ang kapatid niya. Nang ipahayag ni Mirai ang kanyang saloobin, mahinahong sinabi ni Kyung Seok na maaari niya siyang tawaging Opa. Narinig iyon ni Mirai at naramdaman niyang napahiya. Pagkatapos ng trabaho, nagtungo sina Kyung Seok at Mirai sa supermarket para mamili. Inanyayahan din ni Kyung Seok si Mirai sa kanyang bahay para maghapunan at sinabing inimbitan niya ito bilang pasasalamat dahil tinulungan siyang makahanap ng trabaho. Gusto sanang gamitin ni Mirai si Hyunjung para tumanggi pero sinabi ni Kyung Seok na tawagin na rin si Hyunjung. Ngayong pagkakataon, mas magaling na si Kyung Seok sa paghiwa ng karne. Mas sanay kaysa noong nakaraan. Pero ang inaalala ni Kyung Seok ay si Mirai. Gayunpaman, pumayag siya at pinuri ang magaling na pagluluto ni Wuyang. Dahil sa pagiging pikon, binanggit ni Kyung Seok ang kakayahan ni Wuyang sa pag-inom, 2 baso lang ng alak. Nagtalo sila ng sandali at iminungkahi ni Hyunjung na mag-arm wrestling para magdesisyon. Halos pantay ang lakas ni na Kyung Seok at Wuyang. Nagtagal ang laban, ngunit sa huli, napagod si Kyung Seok at natalo kay Wuyang. Kahit inaliw siya ni Mirai, paano siya masaya? Sa madaling salita, nagtatampo siya. Nang umalis si Mirai, hindi man lang siya sumagot. Bigla namang tumawag si Hyun Soo Ah kay Mirai na nagsasabing nababagot siya at gusto niyang magkita sila sa Lunes para mag-usap. Nang umaga ng Lunes, pagdating ni Mirai sa paaralan, tumanggap siya ng mensahe mula kay Hyun Soo Ah na nagtatanong kung nasaan na siya. Tinanong ni Hyun Soo Ah ang tungkol sa trabaho at nagmungkahing magtulungan sila. Pagkatapos, sinabi niyang gusto niya si Kyung Seok at hiniling kay Mirai na tulungan siya. Sinadya ni Hyun Soo Ah na sabihing hindi siya tinutulungan ni Mirai dahil may gusto rin ito kay Kyung Seok. Naisip lang ni Mirai, hindi ba't pwede rin siyang magkagusto kay Kyung Seok? Sinadya rin ni Hyun Soo Ah na pilitin si Mirai na sinabing ang mga taong nagpa-plastic surgery tulad niya ay nakakaapekto sa mga natural na magaganda tulad niya. Hindi naman si Mirai yung tipo ng taong madaling apihin at hindi siya madadala sa ilang salita lang. Sinabi rin niya kay Hyun Soo Ah, simula pa lang, ayaw mo na sa akin, di ba? Pero patuloy pa rin si Hyun Soo Ah sa pagpapanggap na nagsasabing huwag siyang magkamali. Kung nababahala si Mirai, hindi na siya magsasalita pa. Mukhang nakikigaan ang tono, pero halatang patuloy pa rin siyang ina-attack ang katotohanang nagpa-plastic surgery si Mirai. Kahit ayaw niyang pansinin, hindi niya mapigilang isipin ang sinabi ni Hyun Soo Ah. Pakiramdam ni Mirai, hindi siya bagay kay Kyung Seok, isang guwapo at talentedong lalaki. Mas angkop ang isang kagandahan tulad ni Hyun Soo Ah. Buong araw hindi niya nakita si Kyung Seok, kaya lalo siyang naging malungkot. Hindi pala pumasok si Kyung Seok dahil inasikaso niya ang pagtakas ng kapatid niya sa bahay. Tinulungan din niya ang kapatid at ina na magbati. Pagkatapos, nagpunta siya sa bar ng kaibigan para uminom at tumanggap ng mensahe sa grupo. Inanyayahan nila ang isa't isa na maglaro sa baseball gym. Habang hinahanap ni Kyung Seok si Mirai sa iba't ibang bar, masayang-masaya naman ito sa laro. Nang dumating si Kyung Seok, nakita niyang patuloy na sumisigaw si Mirai para kay Wuyang. Ayaw mapahiya ni Kyung Seok, kaya ipinakita niyang professional baseball player din siya. Nang magbayaran na, patuloy na nagpapaunahan sina Wuyang at Mirai sa pagbabayad na ikinainis ni Kyung Seok. Pero dahil wala siyang pera, nanatiling tahimik lang si Kyung Seok. Nang pauwi na sila, malungkot ang mukha ni Mirai. Hindi niya masabi ang totoong dahilan, kaya nagsinungaling siya. Ang rason niya ay medyo malungkot siya dahil natalo sila sa laro. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, hindi pa rin siya nagsalita kay Kyung Seok. Nang makita iyon ni Kyung Seok, diretsong tinanong niya kung bakit siya galit. Pero paano siya magagalit? Pinilit lang niyang ngumiti at binaliwala iyon.
Sa sandaling iyon, may kasamang lalaki si Hyun Soo Ah na lumapit para bumati. Nangahas pa itong sabihin na si Mirai raw ang nag-recommend sa kanya roon. Nang makita ni Kyung Seok ang ugali ni Mirai kay Hyun Soo Ah, nahulaan niyang may sinabi ito kay Mirai. Pero kahit anong tanong niya, sinabi ni Mirai na wala. Nangahas pa si Hyun Soo Ah na mag-text kay Mirai na nagtatanong kung papayagan ba siyang makasama ng solo si Kyung Seok mamaya. Swerte, lunch break at maraming customer. Tinawag yung kasamahan para mag-overtime at kailangan ng volunteer na manager. Sa pagkakataong iyon, sinadya ni Hyun Soo Ah na tingnan si Mirai kaya napilitan itong pumayag. Kaya matagumpay na nakasama ni Hyun Soo Ah ng solo si Kyung Seok. Alam na alam ni Kyung Seok na may masamang intensyon ito sa patuloy na pagsunod sa kanila. Kumpirmado rin niyang wala siyang nararamdaman para sa kanya. Doon niya ginamit ang panghuling move. Ipinakita niyang gusto lang niyang maging kaibigan si Kyung Seok. Sinabi niyang hindi na siya makikialam kung ayaw niya. Inaantay lang niya iyon, kaya tumayo si Kyung Seok at umalis. Sa banyo, may bastos na katrabaho na nagsalita tungkol sa plastic surgery ni Mirai. Nagbiro pa ito kung peke rin ba ang dibdib niya. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Kyung Seok ang sarili. Sinapak niya ito at bumagsak ang lalaki bago siya umalis. Pero hindi nagtanda ang lalaki at hinabol pa si Kyung Seok. Nakita rin ni Kyung Seok si Mirai sa labas ng pinto. Alam niyang narinig nito ang sinabi ng katrabaho, kaya lalo siyang nagalit. Hinila niya ang lalaki pabalik sa banyo at sinaktan. Kahit pinigilan siya ni Mirai, dinala silang lahat sa presinto. Ayaw pa ring magsisi ng katrabaho. Pinilit niyang humingi ng tawad si Kyung Seok at humingi nga ito ng tawad. Pero ang tawad niya ay dahil hindi niya pinatay ang lalaki para hindi na makapagsalita. Nang marinig iyon, gustong saktan ulit ng katrabaho si Kyung Seok pero hindi na ito nagpigil ni Mirai. Pinilit niyang humingi muna ng tawad ang lalaki sa kanya. Pero mayabang pa rin ito. Nagpapanggap na inosente at pasigaw na humingi ng tawad. Pinilit pa niyang lumuhod at magmano si Kyung Seok bago siya magpatawad. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Mirai kaya kinuha niya ang phone at tinawagan ang manager para kasuhan ng libelo ang katrabaho. Sumunod naman ang manager. Nang makita iyon ng katrabaho, nagmamadali siyang humingi ng tawad. Nang dumating ang direktor, narinig niya mula kay Hyun Soo Ah ang nangyari. Nag-alala siya kay Kyung Seok at Mirai kaya nagmadali siyang pumunta roon. Sa pag-uwi, tinanong ng direktor si Mirai nang may malasakit. Masakit yan sa puso, okay ka lang ba? Ang init ng puso nito ang nagpaiyak kay Mirai. Akala niya okay lang siya pero talaga palang nasasaktan siya sa mga sinasabi ng iba. Pinaliwanag ng direktor na wala siyang ginawang mali. Ang katrabaho ang may mali sa pag-iisip. Parehong nag-alala sina Kyung Seok at direktor kay Mirai kaya nagpa siya silang kumain muna sa labas bago umuwi. Pagkatapos kumain, medyo gumaan ang pakiramdam ni Mirai. Nang makauwi, nagpasalamat siya kay Kyung Seok pero sinabing huwag na niyang sasaktin ang iba dahil sa kanya. Nainis si Kyung Seok sa sarili dahil ang magagawa lang niya ay manakit kapag may nang iinsulto kay Mirai. Naantig si Mirai sa mga salitang iyon. Sinabi rin ni Kyung Seok na kung may mangyari ulit, hindi na siya gagamit ng dahas. Ang lambing at init ni Kyung Seok ang lalong nagpaantig kay Mirai. Sinabi niyang kung patuloy siyang magsasalita ng ganoon, baka magkamali siya ng akala. Gusto malaman ni Kyung Seok kung ano ang ipinagkakamali niya, pero hindi sinabi ni Mirai. Nang papalingon na siya, nawalan na ng pasensya si Kyung Seok at hinawakan ang kamay nito para tanungin kung gusto ba siya nito. Pero hindi na unawaan ni Mirai ang ibig sabihin ni Kyung Seok. Sinabi pa nitong kaibigan lang ang turing niya rito. Sa ganoong paraan, nagkapalitan sila ng hindi pagkakaintindihan. Kinabukasan, naglalakad si Mirai ng walang direksyon. Iniisip kung magpapagupit ba siya dahil sa sakit ng puso. Bigla, nabangga niya si Kyung Seok na papunta sa kanya. Nang tumingala siya, iba na ang kulay ng buhok nito. Nagpakulay pala siya. Masyadong awkward ang pakiramdam ni Mirai kaya mabilis siyang umalis. Ilang araw na hindi sila nag-usap ni Kyung Seok. Mula sa malayo lang siya nakatingin dito. Ang patuloy na pag-iwas ni Mirai ay nakairita rin kay Kyung Seok na naging iritable sa lahat ng nasa paligid niya. Nang makita iyon ng direktor, inanyayahan niya si Mirai para kumain at tinanong kung ano ang problema ni Kyung Seok, bakit laging nakakunot ang noo nito. Pero hindi rin alam ni Mirai. Ang alam lang niya, nagpakulay ito ng buhok mula itim hanggang asul, pero sa mukha ni Mirai, tila siya ang may problema dahil mukhang balisa. Nagkwento si Mirai sa direktor. Medyo nagtaka ito, parang nagkakagustuhan sila, pero bakit pinili ni Mirai na sumuko? Pakiramdam ni Mirai, hindi niya kaya si Kyung Seok, isang perpektong lalaki. May magandang babae pang nanliligaw sa kanya, si Hyun Soo Ah. Ang pinakaikinakatakot niya, kung makikipag-date si Kyung Seok sa isang tulad niyang nagpa-plastic surgery, pagchichismisan siya ng mga tao. Hindi sangkot ang direktor, kaya wala siyang magawa.
Ang payo lang niya kay Mireille ay gumawa ng tamang desisyon para hindi ito magsisi sa huli. Nang araw na iyon, nagsimulang mag-sign up ang lahat para sa eksperimento sa kumpanya. Gustong lapitan ni Hyun Soo-ah ang direktor, kaya nagpalista siya. Maya-maya, sumali rin si Kyung Seok. Kinabukasan, sumama na ang lahat sa eksperimento. Dahil sa hilig at kaalaman ni Mirai sa pabango, madali niyang nahulaan ang lahat ng amoy. Pagkatapos, kumain silang lahat sa labas. Habang nagkukwentuhan, biglang nagpakialam ang best friend ni Hyun Soo-ah sa tipo ng lalaking gusto ni Mirai. Pero hindi ito pinansin ni Mirai. Gayunpaman, mukhang gustong-gusto talagang malaman ni Kyung Seok. Nagbigay ng suhestyon ang best friend ni Soo-ah. Gusto ba ni Mirai ang lalaking cold o warm ang trato? Pero hindi ito maintindihan ni Mirai. Sinabi nitong normal na tao lang ang gusto niya. Nang marinig ito, kumindat ang labi ni Kyung Seok sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos, umalis muna siya. Malalim ang iniisip ni Kyung Seok nang biglang umulan. Pumunta siya sa supermarket para bumili ng payong at naalala ang nangyari dati. Kumuha siya ng isa pang payong at bumalik kay Mirai sa tamang oras. Nasalubong niya si Hyun Soo-ah sa labas ng pinto. Kunwari natural at close sila at sinabing para kay Mirai ang payong, hindi sa kanya. Matagal nang ayaw ni Kyung Seok sa plastic na mukha nito. Pero bigla na lang itong yumakap sa kanya. Yun pala, nakita nitong lumalabas si Mirai. Nasaksihan ni Mirai ang pagyakap ni Kyung Seok sa ibang babae. Nasaktan ang puso niya at umalis, hindi inintindi ang ulan. Hinawakan ni Soo-ah ang kamay ni Kyung Seok at tinanong kung wala ba siyang nararamdaman. Siyempre, nandidiri si Kyung Seok sa kanya. Ramdam ni Mirai ang sakit sa dibdib. Sa sandaling iyon, nasugatan ang puso niya nang makita si Kyung Seok na mayakap ang iba. Biglang may nagpayong sa kanya mula sa likod, si Kyung Seok. Nang makita ni Kyung Seok ang paghihirap ni Mirai, hindi niya matiis. Sinabi na niyang wala siyang nararamdaman para kay Hyun Soo-ah. Nang makita ni Mirai na basa si Kyung Seok, itinulak niya pabalik ang payong. Pero sinamantala ito ni Kyung Seok at hinawakan ang kamay niya. Tinanong niya kung hindi ba talaga alam ni Mirai. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon. Gusto niyang malaman kung may gusto ba ito sa kanya. Ayaw na niyang patuloy itong umiwas. Kahit na ipahayag na ni Kyung Seok ang nararamdaman, nagdadalawang isip pa rin si Mirai. Sa palagay niya, hindi siya karapat-dapat kay Kyung Seok. Para sa kanya, kaibigan lang si Kyung Seok at hindi dapat lumampas doon. Mahalaga rin sa kanya ang iniisip ng iba. Noong middle school, tinatawanan siya dahil pangit siya. Ngayon, may chismis na Gangnam Beauty siya. Tama na iyon para kay Mirai. Ayaw niyang matanggap ni Kyung Seok ang masasakit na salita dahil sa kanya. Pero galit si Kyung Seok. Ang gusto lang niyang malaman ay ang nararamdaman ni Mirai, hindi ang opinyon ng iba. Sa ganito, wala talagang pag-asa si Kyung Seok mula sa simula. Nang tanggapin ang kumpirmasyon ni Mirai, umalis si Kyung Seok ng puno ng panghihinayang. Pero hindi niya alam na sa kabilang banda, umiiyak din si Mirai sa sakit. Kinabukasan, nagkita sila sa paaralan. Mahirap para sa kanilang dalawa ang mag-usap. Maya-maya, naisip ni Kyung Seok na kailangan niyang linawin kay Mirai. Kung nagiging awkward ito, siya na ang hihinto. Pero hindi na posible ang maging magkaibigan tulad ng dati. Gayunpaman, maghihintay pa rin siya ng sagot ni Mirai. Nang gabing iyon, nanood ng sine sina Mirai at Woo Young. Habang kumakain, nag-confess si Woo Young na may gusto siya rito. Nang tanungin ni Mirai kung bakit, sinabi niyang dahil maganda ito. Gulat na gulat si Mirai. Akala niya hindi magkakagusto ang senior na respeto niya dahil lang sa ganda. Pero hindi iyon ang ibig sabihin ni Woo Young. Maganda si Mirai, pero ang totoong dahilan ay ang personalidad nito. Kahit sinabi ni Woo Young na pag-isipan niya, ilang hakbang pa lang, desidido na si Mirai. Humingi siya ng paumanhin. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tumanggi. Sinabi ni Woo Young na walang taong hindi karapat-dapat mahalin o hindi pwedeng umibig. Walang karapatang pagtawanan si Mirai kapag may nagustuhan siya. Hindi niya kontrolado ang nararamdaman ng iba. Alam din ni Woo Young na matagal nang nagkakagustuhan sina Mirai at Kyung Seok. Gusto lang niyang bigyan ng pagkakataon ang sarili na mag-confess. Taos puso pa niyang hiningi ang kapalaran para sa dalawa. Pero hindi niya inasahang makikita ni Kyung Seok ang eksena ng pag-aliw niya kay Mirai. Nagkamali ulit ng akala si Kyung Seok. Nasaktan din siya. Yun pala, tinanggihan siya ni Mirai dahil kay Senior Woo Young. Malungkot si Kyung Seok kaya uminom ng uminom. Hanggang kinabukasan, amoy alak pa rin siya at mukhang pagod na pagod. Pumunta siya sa infirmary para magpahinga, pero patuloy na nagpapakita ng pag-aalala si Hyun Soo-ah. Hindi ito makabisita, pero hinahayaan niyang magchismisan ang lahat na sila ni Kyung Seok ang magkasintahan. Walang hiya rin si Hyun Soo-ah nang asarin niya si Mirai. Sinabi nitong natatakot siyang pag-usapan dahil hindi siya karapat-dapat kay Kyung Seok. Pero alam niyang hindi siya gusto ni Kyung Seok. Dagdag pa, may guilt siya dahil nakita silang magkayakap ni Mirai. Pero kahit si Mirai,
Alam niyang hindi totoo iyon. Halatang nagsisinungaling si Hyun Soo-ah. Nang marinig ni Kyung Seok na ipinagkalat ni Hyun Soo-ah ang pagiging magkasintahan nila, galit na galit siya. Puntahan niya ito at sinabing wala pa siyang napuotang tao ng ganito. Tiningnan niya ang plastik na mukha nito at naawa. Sinabi niyang kung magkajowa siya ng iba, masisira ang reputasyon nito bilang goddess. Nang mabuko ni Kyung Seok, wala nang masabi si Hyun Soo-ah. Pero nang marinig nitong ipapahayag ni Kyung Seok na si Mirai ang gusto nito, balak nitong gamitin ang chismis para saktan si Mirai. Sa panahong ito, nalaman din ni Mirai na hindi talaga gusto ni Hyun Soo-ah si Kyung Seok. Tumakbo siyang tawagan ito at may sasabihin daw siya. Bago umalis, kailangan niyang kausapin si Hyun Soo-ah. Binalaan niya ito na huwag makialam sa buhay ni Kyung Seok. Nagkunwari pa rin itong hindi nakakaintindi. Dito na umapela si Mirai. Alam ng lahat na gwapo at talented si Kyung Seok. Kapag nagkajowa ito ng iba, mawawala ang posisyon ni Hyun Soo-ah. Kaya gusto nitong tiyaking hindi makakapagjowa si Kyung Seok kung hindi siya ang pipiliin. Hindi inasahan ni Hyun Soo-ah na nalaman ni Mirai at Kyung Seok ang totoo. Ngayon, hawak na ni Mirai ang plano nito. Inilahad din niya ang lahat ng masamang ginawa nito. Wala nang nagawa si Hyun Soo-ah kundi aminin. Nang umalis si Mirai, nandoon pa rin si Kyung Seok at naghihintay. Tinanong niya kung ano ang importanteng sasabihin nito. Sino ba ang mag-aakalang nakalimutan na ito ni Mirai? Sinabi lang niya iyon para umalis si Kyung Seok. Ngayong kailangang mag-isip ng dahilan, tinanong niya kung okay na ba ito sa kalasingan. Medyo nang hinayang si Kyung Seok. Akala niya ay seryosong bagay, pero sinabi ni Mirai na nag-aalala lang siya. Yun lang ang kailangan. Masaya agad si Kyung Seok at inaya pa itong kumain, pero hindi niya pinalampas. Tinanong niya kung bakit kailangan nitong makialam nang kausapin niya si Hyun Soo-ah. Nag-aalala ba ito sa kanya? Hindi naman talaga iyon ang dahilan. Ang totoo, ayaw niyang may manggugulo kay Kyung Seok. Ayaw niyang magalit ang taong gusto niya dahil kay Hyun Soo-ah. Nang gabing iyon, dahil sa sakit ng puso, sobrang nalasing si Woo Young at pinapaghilod pa ng ngipin ni Kyung Seok. Habang lasing, sinabi rin niyang na-reject siya ni Mirai. Labis ang tuwa ni Kyung Seok. Agad niyang kinuha ang phone at tinawagan si Mirai. Akala ni Mirai may importante, kaya nagmadali siyang lumabas. Yun pala, gusto lang niyang marinig mismo kay Mirai na nireject nito si Woo Young. Sinabi rin ni Mirai ang dahilan, dahil may gusto siya kay Kyung Seok. Labis ang tuwa ni Kyung Seok. Sa wakas, nagbukas na ng puso sa kanya si Mirai. Kaya sa wakas, naging sila na. Nakuha rin ni Kyung Seok ang crush niya. Medyo naguluhan at kinabahan si Mirai. Pauwi, hinayaan muna niyang hawakan ni Kyung Seok ang kamay niya. Nang magpaalam, ayaw pa ring bitawan ni Kyung Seok. Kinabukasan sa lab, nakita ni Hyun Soo-ah si Kyung Seok. Sinubukan nitong lumapit kahit malinaw na ang lahat. Pero tinanong pa rin nito kung pwedeng aminin ni Kyung Seok na sila ni Mirai ang magkasintahan. Dumating si Mirai at sinagot para kay Kyung Seok. Oo, sila na nga. Kahit na siya mismo ang nagsabing itago muna, siya pa ang unang nagsabi. Gulat na gulat si Kyung Seok pero masayang masaya. Habang nasa lab, patuloy ang text ni Kyung Seok kay Mirai, kaya hindi ito makapag-focus. 2 beses pa itong nahuli. Buti na lang, mabilis mag-isip si Mirai. Pagkatapos, kumain silang dalawa sa labas. Bago dumating sa meeting place, sinamantala ni Mirai na bumili ng bote ng pabango para kay Kyung Seok at kahit na inukit pa ang initials ni Kyung Seok na may heart sa likod nito. Pagdating sa meeting place, natakot si Mirai na may makilala kaya matagal siyang nagpasikot-sikot bago naglakas loob na umupo sa mesa kasama si Kyung Seok. Sino nga ba ang mag-aakala na pagkaupo lang niya sa mesa, papasok din sa restaurant ang 2 seniors para kumain? Buti na lang at nag-CR lang si Mirai ng mga sandaling iyon. Sa wakas, salamat kay Kyung Seok na distract niya ang mga seniors para makalabas si Mirai. Ang kinain nila noon ay naging parang pagsasanay sa pagiging spy. Ni isang kagat ay hindi pa sila nakakakain at laging nag-aalala si Mirai na may makakita sa kanya. Palibot-libot ang tingin niya kaya napilitan silang umuwi na lang. Kinabukasan, para masolusyonan ang problema sa pagkilala sa kanila, dinala ni Kyung Seok si Mirai sa supermarket para bumili ng mga face mask. Nagtalo pa sila kung sino sa kanila ang magsusuot nito. Ang solusyon? Parehong sila magsusuot. Pero sa kalye, ang 2 naka-all black na mask ay lalong nakakaakit ng atensyon. Sa huli, tinanggal na lang nila ang mga maskara at tumigil sa paghawak kamay. Kapag may nagtanong, sasabihin na lang nilang magkapitbahay lang sila at sabay lang sila pupunta. Sa lunch break, nakaupo sina Kyung Seok at Mirai sa break room at nag-uusap. Biglang pumasok ang direktor. Parang mga batang nahuling may ginawang mali, nakatayo lang sila habang pinagagalitan. Masaya naman pala ang direktor dito. Lagi niyang gustong mag-date sina Mirai at Kyung Seok. Hindi niya inasahan na magkakatotoo ang lahat ng hiniling niya.
Pagkatapos, umalis ang direktor para bigyan ng privacy ang magkasintahan, pero parang ang tanging pagkakataon lang na magkahawak kamay sila ay sa bus. Nang tawagan siya ni Hyunjung, ayaw bitawan ni Kyung Seok ang kamay ni Mirai. Sinamantala niya ang maikling panahong iyon. Tumawag si Hyunjung para sabihing uuwi siya sa bahay ng kanyang magulang ng isang araw. Nang marinig ito, alam ni Kyung Seok na mag-isa lang si Mirai ngayon. May pagkakataon silang magsama sa bahay. Tinanong ni Mirai kung gusto niyang pumunta. Siyempre, paano tatanggihan ni Kyung Seok yun? Pero biglang nasira ang plano. Habang namimili si Kyung Seok para sa romantic date nila, umuwi si Mirai at nakita niyang nandoon ang kanyang mga magulang. Kaya kailangan munang maghintay ni Kyung Seok na ma-distract ni Mirai ang mga ito bago umuwi ang mga magulang. Napilitan siyang umupo na lang sa park. Sa wakas, umuwi na ang mga magulang ni Mirai at nakapag-dinner na silang dalawa. Ito ang unang pagkain nila simula nung nag-start silang mag-date. Pagkatapos kumain, wala nang magawa at parang sayang lang ang oras kung manonood ng movie. Nagmungkahi si Mirai na gumawa ng scented candles. Habang ginagawa ito, nagkwentuhan sila kung kailan nagsimulang magkagustuhan. Gusto na ni Mirai kay Kyung Seok simula nung malaman niyang hindi siya kinutya nito, habang si Kyung Seok naman ay nagkagusto sa kanya noong freshman welcome party. Iyon din ang panahon kung saan pinahirapan siya ng first love ni Mirai. Noon, talagang galit na galit si Kyung Seok. Hindi sinasadyang nahulog ang wax ng kandila sa kamay ni Kyung Seok. Kahit sinabi niyang okay lang, sobrang nag-alala si Mirai. Dinala niya ito para maghugas ng kamay. Nag-aalala rin siya sa maliit na sugat pero mainit talaga. Nang pupunta na si Mirai para kumuha ng yelo, bigla siyang hinatak ni Kyung Seok at niyakap. Dati ayaw niya sa amoy ng pabango pero ngayon gusto na niya ito dahil ginagamit ito ni Mirai. Habang naglalambingan sila, biglang may naamoy na sunog si Mirai. Yung scented candle na ginagawa nila ay nasira. Pagkatapos linisin, pinatay nila ang mga kandila, kinain ng cake at ipinagdiwang ang unang date nila. Ibinigay rin ni Mirai ang regalong pabango na binili niya para kay Kyung Seok. Kahit hindi ito gumagamit ng pabango, gusto pa rin niyang ibigay ito bilang pasasalamat sa lahat. Sinabi rin ni Mirai na ilalabas na nila ang relasyon nila. Gusto niyang sabihin sa lahat, kay Hyunjung, kay Senior Woo Young at sa nanay ni Kyung Seok. Kaya 3 ang susuporta sa kanila. Sa tingin niya, magandang numero iyon. Masayang-masaya si Kyung Seok sa sinabi ni Mirai. Kinabukasan, nag-ayos si Mirai at naghanda para harapin ang sino mang magtatanong. Pero parang walang nakapansin na magkasama na sila. Baka naman sobrang iniisip lang niya. Habang nagpa-practice sa paggawa ng sariling pabango, napansin ng instructor na magkasama sila at sinabing pwede silang magtulungan. Sinabi rin ni Mirai na sila na ni Kyung Seok. Nagulat ang lahat sa balitang ito. Masaya sila para sa magkasintahan at pinuri pa na bagay silang tingnan. Kaya sobrang iniisip lang pala ni Mirai. Simula ngayon, malaya na siyang magpakita ng pagmamahal kay Kyung Seok sa publiko. Ngayon din, nalaman ng 2 seniors na nagsusuka si Hyun Soo-ah pagkatapos kumain. Gusto lang tulungan at aliwin ni Mirai siya dahil sa kabutihan ng kanyang puso, pero sinabi nitong pinaparamdam niyang masama siya. Sinabi rin ni Hyun Soo-ah na para kay Mirai, ang pag-date kay Kyung Seok ay parang panalo laban sa kanya. Ginamit pa niya ang plastic surgery ni Mirai para insultuhin siya. Siyempre, hindi naman siya nag-alala dito. Sinabi rin ni Mirai na wala siyang karapatang sabihin kung pwede ba niyang i-date si Kyung Seok o hindi. Kinabukasan, nag-uniforme sina Kyung Seok at Mirai para magbalik tanaw at matupad ang matagal ng pangarap ni Mirai. Pumunta sila sa isang maliit na restaurant at umorder ng 2 hamburger. Pero dahil malaki ito at ayaw mawala ang imahe ni Mirai sa harap ni Kyung Seok, unti-unti lang siya kumain. Naiintindihan iyon ni Kyung Seok, kaya sadyang lumingon siya at ipinikit ang mga mata. Sinabi rin niyang hindi siya titingnan, kaya kumagat na lang siya. Malaki ang kagat ni Mirai na muntik na siyang mabulunan. Tiningnan ni Kyung Seok ang namumula kong pisngi nito at napakyut siya. Pagkatapos, bumisita sila sa dating paaralan. Puno pa rin ng mga puno ang campus. Parehong-pareho pa rin ang mga silid-aralan at ang upuan na dati niyang ginagamit ay puno pa rin ng mga insulto at mura. Medyo nalungkot siya. Pero dinala siya ni Kyung Seok sa madamong basketball court. Masayang naglaro ng basketball kasama ang mga estudyante roon. Pagkatapos, nanood sila ng sine. Sa loob ng sinehan, may isang bastos na lalaki na nakikialam sa hindi naman related. Hindi siya makapaniwalang nagde-date ang mga ganitong tao. Kung ganito sila, hindi sila makakapasok sa universidad. Galit na galit si Kyung Seok nang marinig iyon. Tumatayo na siya para turuan ito ng leksyon, pero nauna si Mirai. Nang makita ang tapang nito, tahimik na lang ang lalaki at umalis agad. Dahil sobrang abala sa sine, 2 minutong late sina Kyung Seok at Mirai at hindi na nila nahabol ang huling bus. Tumawag sila ng taxi, pero wala. Nag-isip si Mirai at dinala niya si Kyung Seok sa bahay ng kanyang mga magulang.
Pero walang tao sa bahay dahil nasa birthday party ang mga magulang niya. At medyo lasing ang kanyang ama, kaya hindi makakapagmaneho. Kaya ngayong gabi, silang dalawa lang ang naiwan. May nakita siyang soju at snacks sa ref, kaya nagdesisyon silang uminom. Habang naghihintay kay Mirai na magpalit ng damit, napatingin si Kyung Seok sa isang picture frame. Kinukuha na niya ito nung lumabas si Mirai na ayaw ipakita sa kanya. Kaya nagkaroon ng eksena kung saan itinataas ni Kyung Seok ang frame habang papalapit si Mirai. Itinulak ni Mirai si Kyung Seok pababa sa upuan at pinilit kunin iyon. Ang kontak na ito ay nakapahiya sa kanilang dalawa. Pinag-usapan nila ang picture frame na iyon. Lumang larawan iyon ni Mirai. Ayaw niyang makita ni Kyung Seok ang pangit na itsura niya noon. Natatakot siyang baka hindi na siya magustuhan nito. Pero hindi gaanong inintindi ni Kyung Seok. Gusto lang niyang makita kung ano ang itsura niya dati, kahit na naaalala pa rin niya iyon. Minsan, nagdesisyon si Mirai na hayaan siyang tingnan ang larawan ng 3 segundo. Kung magugustuhan pa rin niya siya pagkatapos, ibig sabihin tunay ang pagmamahal niya. Nagdesisyon si Kyung Seok na gamitin ang aksyon para ipakita kay Mirai na hindi lang dahil sa itsura niya ito nagmamahal. Hinapit niya ang mga labi nito. Hindi siya tumanggi. Marahang ibinahagi nila ang unang halik nila. Nalito sa tanong ni Kyung Seok kung gusto ba talaga niya siya, napilitan siyang baguhin ang usapan patungkol sa pagtulog. Madaling ma-misinterpret ang sagot na ito, kaya biglang tumalon si Kyung Seok na alala na parang mali ang sinabi niya. Mabilis na itinama ni Mirai na hindi iyon ang ibig sabihin bago siya pumasok sa kanyang kwarto habang si Kyung Seok ay natulog sa sala. Sa sandaling iyon, tumawag ang nanay ni Mirai. Dahil tulog na ito pero patuloy ang tawag at natatakot na mag-alala ang nanay ng kanyang girlfriend, sinagot ni Kyung Seok ang telepono. Nang makita ng nanay na lalaki ang sumagot, agad itong nag-video call. Magalang nabati ni Kyung Seok at sinabing boyfriend niya si Mirai. Labis itong nagulat sa kanyang ina. Pagkatapos kausapin ng ina, turn na ng ama. Sobra siyang nagulat at hindi alam ang sasabihin at sinabi na lang na may naka-install na camera sa bahay. Lalong kinabahan si Kyung Seok sa pangungusap na ito. Hindi kaya na-record ang halikan nila kanina. Hindi makatulog si Kyung Seok sa buong gabi sa pag-aalala at paghahanap ng camera. Pero kinabukasan, sinabi sa kanya ni Mirai na wala naman talagang ganoon sa bahay dahil nagsinungaling lang ang kanyang mga magulang tungkol dito. Akala ni Kyung Seok ay ayaw nila sa kanya, pero masaya lang pala sila na may boyfriend na ang anak nila. Nang marinig iyon, medyo nabawasan ang kanyang kaba. Nang makita niyang pagod si Mirai, inalok siya ni Kyung Seok ng matibay na balikat para sandalan. Sumandal naman ito ng malapit. Sa pagkakataong ito, natanggap na rin ni Hyun Soo-ah ang kanyang karma. Matapos ang sunod-sunod na pag-flirt sa mga lalaki at pagpapabaya sa kanila, lalong lumayo ang lahat at naramdaman na peke siya. Ang rurok nito ay nang ang lalaking palaging one-sided love sa kanya ay akala'y pinagtripan lang ang kanyang nararamdaman, kaya nagplano itong maghiganti kay Hyun Soo-ah. Lihim niyang kinuhanan ng litrato si Hyun Soo-ah, ipinost ito online at siniraan siya na nagdulot sa kanya ng depression at takot. Sa huli, pumunta siya sa bahay ni Hyun Soo-ah para humingi ng paliwanag. Nang makita ang galit na estado ng lalaki, sinubukan niyang tumakas pero hinabol at itinulak siya nito. Sa harap ng banta nito na humingi ng tawad, walang magawa si Hyun Soo-ah kundi humiga na parang naghihintay ng kamatayan at desperadong humingi ng tulong. Pagkatapos ng hiyawan ni Hyun Soo-ah, tumakbo palabas ang lalaki at nakasalubong ang grupo ni Mirai. Hinabol siya ni Kyung Seok at ng mga seniors habang umakyat si Mirai para tingnan kung okay lang si Hyun Soo-ah. Natatakot itong may nasira sa kanyang kagandahan kaya nakayuko siya at umiiyak, gustong-gusto nang umalis sa mundo. Nang ipakita ni Mirai na wala namang sira sa mukha niya, saka lang binitawan ni Hyun Soo-ah ang piraso ng baso sa kanyang kamay. Pero hindi inaasahan, nang kumalma na, itinulak niya si Mirai. Ayaw niyang tulungan siya ng taong kinamumuhian niya. Hindi na nakapagpigil si Mirai. Kinamumuhian din niya si Hyun Soo-ah, kaya tinanong niya kung bakit ganun ang ugali nito. Pangit si Mirai kaya nagpa-opera siya at dahil pangit siya, hindi siya dapat maging masaya. Si Hyun Soo-ah? Maganda, pero masaya ba siya? Nang kumalma na ang lahat, dinala si Hyun Soo-ah sa ospital. Nag-volunteer si Mirai na manatili at alagaan siya. Kinabukasan, nang magising si Hyun Soo-ah, nakita niyang natutulog si Mirai sa tabi niya. Hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Pero ngayon hindi na siya umayaw. Baka napag-isip-isipan niya ng kaunti. Kinabukasan, sa klase, alam na ng lahat na magkasintahan na sina Mirai at Kyung Seok. Parang excited ang lahat. Pakiramdam nila'y swerte silang magkatuluyan. Pinagtripan pa nila ang dalawa, kaya sobrang nahiya si Mirai. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik na sa normal ang lahat. Si Senior Woo Young ay hinahangaan pa rin ng mga juniors. May nagpa-setup pa sa kanya, pero tumanggi siya. Parang may namumuong pagtingin sa pagitan ni Woo Young at Hyun Jung.
Nagpagupit na si Hyun Soo at nag-leave muna sa eskwela. Nagdala siya ng bote ng pabango para kay Mirai. Pagkatapos, pumunta siya kay Kyung Seok at sinabing hindi niya ito nagustuhan kahit isang segundo. Kahit na nahulaan na niyang si Hyun Soo ang nagbigay ng pabango, nagpaka-sweet pa rin si Kyung Seok at nagkunwaring nagtampo. Nang ipakita sa kanya ni Mirai ang nakasave na contact name sa phone, saka lang siyang ngumiti at bumitiw. Ngayon ay birthday ni Kyung Seok. Sinadya ni Mirai na maghanda ng surprise party para sa kanya at kumanta pa ng birthday song. Kahit na ayaw ni Kyung Seok sa maingay na ganito, nang makita ang cuteness ni Mirai, hindi niya napigilang ngumiti. Binigyan ni Mirai si Kyung Seok ng shirt bilang regalo. Sa ugali niya, sinabi niyang wala siyang pake, pero nang magbalik tanaw, sinabi niyang gusto niya ito ng totoo. Kumuha rin sila ng commemorative photo. Sa wakas, matapos ang maraming pagsubok, masayang-masaya na ngayon sina Mirai at Kyung Seok. Ang pagmamahalan nila ay taos-pusong pinagpala ng lahat. Hawak kamay silang naglalakad sa daan, patungo sa masaya at puno ng pag-asa na kinabukasan. Sa pagdating ng maganda at mabait na si Mirai, natagpuan din ni Kyung Seok ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Kahit na dati akala niya ay hindi siya magpapakasal, ang pagkilala kay Mirai ang nagbago sa buong buhay niya.